someone else's hand. There's no problem so great we can't pray away. Sometimes emotion is there, sometimes it's not. It's not the feeling that counts, it's the faith that we've got. He hears us when we pray in solitude or a crowd. He misses not a word, whether whispered in our hearts or spoken out loud. Pray away, pray away, until we've all gone home. Let's just pray away. Pray away, pray away, till our last breath is gone. We'll all be prayed away. Pray away. Amen. So, magandang gabing muli sa bawat isa. Tayo na naman po ay magkasama-sama upang tayo po ay patuloy na tunghayan ang ating espiritual na katayuan sa harapan ng ating Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Nawa ngayong gabi, ito ay ating patuloy na panghawakan, ating sampalatayanan ng pagpapala ng Diyos ay lagi po niyang pinagkakaloob sa kanyang mga anak na sa kanya ay nananatili at nagpapatuloy na nananalig. Siyang tunay na panalangin lamang natin bilang mga anak ng Diyos. Ang higit po natin kailangang gawin sa ating mga buhay, mga kapatid, upang magkaroon tayo ng kapayapaan at makamtan natin ang kasiguruhan ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin ay siyang wagas na pagpapala para sa kanyang mga anak. Kaya patuloy po tayo na manalangin na ang kagalingang espiritual ay patuloy pong dumating sa ating mga buhay upang patuloy po nating ma-enjoy ang ating pong pananampalataya at ma-enjoy po natin ang kaharian ng Diyos na kanya pong inilaan at ipinagkaloob para lamang po sa kanyang mga anak. Okay, so sa ilang sandali, tayo po ay mananalangin, ngunit magbigay po tayo ng daan sa ating mga sarili, saan man tayo naroon ngayon, bawat isa atin pong ipanalangin ang ating mga sarili upang tayo po ay lubos na pagpalain ng ating Panginoong Diyos habang tayo po ay mag-aaral at makikinig po ng kanyang mga salita. Hear our
Yes, mga kapatid, siya nawa ang mataimtim nating panalangin, na nawa ang kagalingan ay pagkaloob ng Diyos sa ating lupain. Lalo na ang patuloy na pananalanta ng pandemya ng coronavirus, siyang tunay na kailangan ho nating manatili sa mga salita ng Diyos upang tayo po ay patuloy na pakaingatan ng Diyos habang tayo ay nakikipamuhay sa mundong ito. Kaya magandang gabi sa bawat isa. Kay Sister Vilma, magandang gabi sa inyo kapatid. Kay Hazel, good evening. Kay Remnant Joanna and Jeva, good evening. Kay doon po sa aking mahal na asawa, good evening po. Yan pong si Rems Venus. Asawa ko po yan, mga kapatid. Salamat sa kanyang mataimtim na suporta sa panalangin, sa aming pagpapatuloy na pagbabahagi ng mga salita ng Diyos. And kay Ate Eden, good evening. Kay Ate Rizel, Norby Talaman, good evening. Kay Sister Lynn Porio ng Antipolo, good evening. Kay Teacher Cherry, good evening. Ako ay naniniwala na God sent you tonight to be with me upang sa ating pag-aaral ay patuloy ho nating maunawaan ang ating spiritual na katayuan. Sapagkat ito po ang pinaka-importanting bahagi ng ating mga buhay, mga kapatid. Good evening din kay Brother Edwin Balderas and the family. Kay Samuel Venus, good evening. Kay Sister Beth, good evening. Salamat sa inyo mga kapatid. You know, every time na tayo po ay magbabahagi ng Word of God, we are all partners in the kingdom of God sa pamamagitan ng ating pag-share, ng ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. And gusto ko rin po kayong i-encourage, kindly please, check po natin sa YouTube yung ating pong mga message, ating pong suportahan upang sa gayon ay mas malawak po at lalo natin maipamahagi ang salita ng Diyos ng patungkol sa kaligtasan na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Magandang gabi rin kay Brother John Lasque, kay Ate Jeho, kay Brother Gary Verdan. Good evening. Relax po tayo ngayong gabi habang tayo po ay magmumuni-muni. Naway magkaroon tayo ng spiritual na pandinig, spiritual na pangunawa, bukas na spiritual na mga mata upang higit nating makita, marinig at maunawaan ang spiritual na mga bagay at ang spiritual na buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. So, patuloy po tayo mga kapatid sapagkat ito yung oportunidad na ibinigay ng Diyos sa atin na tayo po ay magpapatuloy na sama-sama upang maging disipulo tayo ni Kristo at lahat tayo ay sama-samang mabuo na magbigay kaluwalhatian sa atin pong Panginoong Jesucristo. Kaya at sa atin pong butihing Elder Irene Escobar, Elder, good evening po. Kay Ate Eufemia Minen, good evening din po. Hallelujah, purihin po ang ating Panginoon. Okay, tayo po ay dumako sa ating opening prayer bago po tayo patuloy na makinig ng salita ng Diyos. At ngayon po ay meron tayong prayer request na kung saan ay nangangailangan po ng ating panalangin, mga kapatid. You know, our prayers ay, lahat po yan ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Regardless man po anuman ang magiging kasagutan ng Diyos sa atin, but all God's answers are for eternal. Huwag lamang po tayong tumingin sa pisikal o sa ating kasalukuyang katayuan kung ano ang ating expectation na kasagutang ibibigay ng Diyos sa atin. It's the reason why we need the Word of God to guide us para makita natin sa Word of God ang tunay na kasagutan sa atin pong mga panalangin. So, ito po ay tiyuhin ng aking butihing asawa, si Uncle Alding Magayon, na ngayon po ay na-admit sa hospital sa Lipa, Batangas. Samahan niyo po ako na atin pong ipanalangin, mga kapatid. I always believe that the God whom we serve, according to His will, according to His purposes, ang lahat ng mga bagay ay napangyayari. Kaya wag po nawa kayo mag-atubili na kung saan ang inyong mga prayer request, ay inyo pong ipadala
upang atin pong sama-samang ipanalangin, atin pong idulog sa Diyos na tayo po ay tunay na pagpapalain ng Diyos. Okay, tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na dakila, malugod po kami at patuloy na nagpapasalamat because you have given us the strength tonight once and for all, Heavenly Father, so that we can meditate upon your word once again. We can listen to your word. We can receive grace to your word. And we pray, Heavenly Father, that you may truly give us the spirit of wisdom and understanding, O Lord God, to understand spiritual things, to understand our identity, Heavenly Father, especially the salvation that you have given to us. Lord, thank you na ang salvation is eternal, Heavenly Father. And your presence, O Lord God, is being with us because of this salvation that we receive in Jesus Christ. Lord, bless us all together tonight, Father God. At nais po namin, Panginoon, na idulog sa panalangin, O Diyos, si Uncle Alding Magayon, na ngayon po ay naroon sa hospital, O Lord God. Siya po, O Diyos, ay naghihintay na maoperahan, Heavenly Father, sa kanyang karamdaman, Father God. Ngunit ang panalangin po namin, Panginoon, na kung saan ay puspusin mo siya ngayon, lukuban mo sa ngayon ang inyong kapangyarihan at ang inyong banal na espiritu, upang anumang kakulangan sa kanyang pisikal na pangangatawan, ito po'y maisaayos, Heavenly Father. Kayo po ang aming manlilikha. Kayo po ang may-akda ng aming buhay. Kayo po ang may-ari ng aming mga buhay, Heavenly Father. Kaya't nais mo namin idulog sa inyo sa panalangin na si Uncle Alding, Father God, ang biyaya mo nawa, ang managana sa kanyang buhay, O Lord God, upang anumang operasyon na gagawin sa kanya, O Diyos, ay inyo pong pagpalain. Basbasan niyo po ito, Heavenly Father. Ang bawat gamot na ibinigay sa kanya ay basbasan niyo po. Pagdi man ang mga doktor, mga nurses na nangangalaga sa kanya, basbasan niyo po nawa sila, gabayan niyo po sila upang maging matagumpay ang operasyon na ibibigay sa kanya, Father God. Ang kanyang mga mahal sa buhay, O Lord God, asawa't mga anak at mga apo, marahil po'y nag-aalala, nalulungkot para sa kanya. Lord, bigyan niyo po sila, O Diyos, tonight, Heavenly Father, ng feeling of the Holy Spirit, O Lord God, upang anumang pag-aalala ay hindi po mananaig laban sa kanila, but they can stand, they can experience, O Lord God, the mighty working of the Holy Spirit in the name of Jesus sa kanilang buhay. I proclaim healing upon healing, Heavenly Father, in the name of Jesus. Lord, salamat po na higit sa lahat, let the blessing of this salvation, O Lord God, na ipinapangaral namin, Panginoon, ay makarating nawang lubos sa kanila at ang kapayapaan, kasiguruhan, ang kanilang makamtan in the name of Jesus. Lahat po kami, Panginoon, ang inyong mga anak, na patuloy na sumusubaybay, na aking nakakasama sa kanilang mga tahanan, sa gabi-gabing pag-aaral namin ng inyong mga salita. Lord, pagpalain niyo po nawa sila, Father God. Pawiin mo, Panginoon, anumang takot laban sa pandemya ng coronavirus. Pawiin mo anumang kaguluhan. Pawiin mo anumang kalituhan. Pawiin mo anumang kadiliman, anumang problema, anumang karamdaman. Palitan niyo po ang lahat ng mga ito ng kasiguruhan. Palitan niyo po ng kagalingan, kapayapaan, kaliwanagan. Lahat ng mga bagay na uukol sa inyong kaharian, siya mong ipagkaloob nawa sa inyong mga anak sa gabing ito in the name of Jesus. Naniniwala ako, Panginoon, that there is no distance in our prayer, O Lord God. Yes, physically, O Lord God, hindi kami marahil lahat magkakilala o nagkasama-sama, Panginoon, because we are having this lockdown, O God. We are having this ECQ in our country, Heavenly Father. Ngunit salamat, Panginoon, that in your presence right now, in the name of Jesus, you are with us in our midst, O God. And therefore, we can receive peace and joy, O Lord God, na kung saan, Panginoon, magawa naming ma-enjoy sa aming mga buhay. Ang aming mga missionaries ay pagpalain mo sila, O Lord God. Ang mga pastors, Panginoon, pagpalain mo sila. Even, Lord, ang overnight prayer na Pastor Sammy ngayong gabi, pagpalain mo sila, O Lord God. Hayaan mo, Lord, na ma-enjoy nila ang inyong presensya sa kanilang pagbababad sa pananalangin, Heavenly Father. Salamat po, O Diyos, na kung saan kami, inyong mga anak, Panginoon, truly, we can receive answers, O God, on all of our prayers, Heavenly Father. That's why we always acknowledge, O God, it is not our will be done, but let your will be done, O God, in our lives, in the name of Jesus. Lord, bless your words, Heavenly Father, ngayong gabi. Sa aming pagpapatuloy ng pag-aaral, hayaan mo nawa na tanging pangunawa, kalayaan, pag-asa, kapayapaan, kagalakan, kaliwanagan, ang makamtan ng bawat isa in the name of Jesus. Salamat po sa kasagutan sa aming mga panalangin. Sa inyo po, Diyos,
ibinabalik namin ang lahat ng pinakamataas na papurit pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, salamat sa Panginoon sapagkat ang ating Panginoon ay hindi po nagpapabaya, hindi po siya nagkukulang sa ating mga panalangin. Tayong lahat po ay Kanyang iniingatan at Kanya pong pagagalingin at pinapagaling sa ating pong kalagayan sa ating mga buhay. Hallelujah. Kaya tayo po ay manalig na kung saan God will protect our family, our relatives. God will save us, especially na kung saan tayong mga anak ng Diyos ay Kanyang kinakalinga, Kanyang binabantayan sa araw at gabi, na tayo po ay Kanyang iniingatan. Siyang tunay, purihin ka o Diyos. Okay? So, magandang gabi kay Ate Gladys Hiperbis Lumasag. Ito po yung comment niya. Liwat Jud sa Father in faith niya. Kung magwali ka, Pastor, manang ka talaga kay Papa William. Spiritually, yun ang pinagmula natin. Salamat, Ate Glad. And God bless. Kumusta sa inyong lahat dyan? Kung wala mang imang nagmana sa Kanya, so alam nyo na kung sinong nagmana sa Kanya as our spiritual Father. Okay? Sa ating pong Ate Eupimia, salamat sa pag-share. Bawat isa, in-encourage ko po kayo, kindly please, this opportunity of sharing the Word of God through this Facebook Live, wag po tayong manghinayang as much as we can share the Word of God. Sama-sama po tayo upang ang Diyos ay maluwalhati sa ating mga buhay sa pamamagitan ng ating pong patuloy na pag-aaral. Kaya Ate Bercy, Palamos, sila po ay nasa Davao, nasa Mindanao. Yes, Ate Bercy, asahan po natin ang ating panalangin, kagalingan, Ate Bercy, at patnubay, protection sa family and relatives. Yan po ang ating laging idinudulog at iniaasa sa ating Diyos. Okay? Kay Brother Giovanni Tordel, akin pong kabatch ng high school sa Cotabato City. Good evening, bro. Kay Sister Helena Misia Adja, good evening din po. Salamat sa bawat isa. Purihin ang Diyos. Kay Kuya Jason Faildan, purihin ang Diyos sa buhay ni Kuya Jason at ni Ate Eden. Praise God. Atin pong ibalik sa Diyos ang lahat ng papuri, mga kapatid, sapagkat tayong lahat po ay instrumento ng ating Panginoon. So, i-encourage ko po kayo, kindly please, i-check po natin ang YouTube. Gumawa po ako ng channel. Ang pangalan po niya ay Hanzarang Vision Church Channel. And nandun po ang aking picture na laging nakanganga. As you know who I am, pasensya na po kayo, talagang ang pastor natin ay ganito na po talaga. Mula't simula hanggang sa matapos ay gayon po talaga ang ating katangian, mga kapatid. Nang sabi nga ng ilang komento ay, bakit daw ako nagagalit? Parang laging galit. Kahit mag-usap lang tayo sa personal, ganun at ganun na po talaga ang dating. Kaya, purihin ang Diyos kay Ate Aileen Marcelo ng Batangas City. Ate, good evening. Kumusta dyan? Kina Ate Daily, kina Attorney, sa lahat. Kumusta? Kay Pastor Sammy Venus ng Romblon. Kumusta po, Pastor? Kumusta din kay Rochela Kishol? Siya po ay nasa Cotabato City. Cotabato City is my hometown. Yan. Kay Brother Michael Montimayor, good evening sa lahat. So later on, bago po tayo mag-end mamaya, ay pagpapatuloy po akong bumati sa inyo. Kaya wag niyo pong kakalimutan, if ever you have prayer request or prayer topic, kindly please i-share po natin, mga kapatid. Magsimula bago tayo magtapos sa ating closing prayer, ay atin pong ipapanalangin ang inyong mga prayer request. Yan po ang pinakadahilan kung bakit po ang Diyos ay nag-open ng ganitong paraan ng atin pong fellowship. Even though na physically we are not being together,
I cannot see you, you see me, but the Lord sees every one of us. Amen? Okay, so kay Sister Rose Paler, God bless, good evening din po sa inyo. Salamat po, siya po ay from Bohol, mga kapatid. Sa akin din pong mahal na ina, ang akin pong the greatest and one of the most prayer warrior in life. Kung kaya po tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, kay Sister Avelina, nandyan po sa Cotabato City, sa aking mga kapatid, kay Kuya Pers, kay Roy, kay Sister Hindrylyn, kay Ate Ning, sa lahat ng mga nandyan, kay Auntie Lily, kay Uncle Jesse ng Davao, good evening po sa inyong lahat. Okay? So ngayong gabi, tayo po ay magpatuloy sa atin pong nasimulang ikalimang bahagi ng ating pag-aaral patungkol sa ating spiritual na buhay at patungkol sa ating kaligtasan. So, sabi ko nga po, ilang gabi na po tayo na nagpapatuloy, mga kapatid. And, you know, I myself, na kung saan ay siya pong naging mouthpiece ng Diyos. I receive grace sa mga comments, sa inyo pong presensya, makita ko lang ang inyong mga sinasabing amen, na nagpapakitang tayo po ay nagkakaisa. That is the fact that really God is with us. If God do not speak to our hearts, we cannot say amen. Yan po ang language ng langit, mga kapatid. Yan po ang lingwahe ng mga anak ng Diyos na dapat po nating paigtingin sa atin pong mga buhay. Amen? Kaya, salvation is the most essential part of our lives. You know, there are so many things to learn in the Bible. There are these theologies in the Bible. But what is God's theology is the salvation theology. Kahit na gaano pa ang ating pag-aaral sa Bible, still, God, He is bringing us back to the very basic of our spiritual lives, which is our salvation. Wala hong barko na galing po siya sa pier, o galing sa port, o galing sa pantalan, na kapag siya po ay pumalaot, na hindi na po siya babalik sa basic niyang pinanggalingan, which is ang pier. Kaya tayo hindi ho pwedeng lumalim ang ating buhay espiritual, tumayog ang ating pananampalataya, lumalim ang ating pananampalataya, lumawak ang ating pananampalataya, unless na atin pong laging tinutunghayan ang ating basic foundation of this salvation. Si Brother Danny, Boy Benedicto, good evening, kapatid. Kaya lahat po tayo, we must always turn back to the basic. Ano nga sabi ni Rizal? Ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, hindi makakarating sa kanyang paruroonan. But spiritually speaking, we cannot enjoy God's presence, which is always with us. We cannot enjoy kingdom of God, na kung saan yun ang ibinigay ng Diyos sa atin. We cannot enjoy prayer answer. We cannot enjoy peace. We cannot enjoy blessings of God. We cannot know God's work in our lives unless we discover the mystery of our salvation. Salvation is eternal. Tandaan po natin lagi yan. Regardless of our living, mga kapatid. Because living and life are different. Sinabi ko na po ng mga nakaraan nating mga pag-aaral na ang living ay iba po sa buhay, sa salvation na ibinigay ng Diyos sa atin. What is that living? Mga kapatid, yan po yung ating actual na pamumuhay right now. Is our living giving glory to God? If our living is giving glory to God, then we are disciples of Jesus Christ. We are followers of Jesus Christ. If our living do not give glory to God, then Jesus Christ, really, He is our Savior all the time. Ano po yung living na hindi nakapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos? We always think about sin problem. When there is sin, there is fear. We are afraid. We are scared because there is sin. But when there is no sin, there is peace, there is joy, there is assurance, there is everything
na maisip nating mabuti, darating po sa ating mga buhay. But salvation does not depend on our service. Always remember, salvation only comes from the time na atin nga pong tinanggap si Jesus, ating Panginoon, ay una, ating tagapagligtas. Ngayon, nagpapatuloy ka sa kanyang mga salita, then He becomes your Lord. It's the reason why magagawa nating maglingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi rin po patagalan. Ang pagiging anak ng Diyos, hindi rin po yan, ay matagal na ako sa church, kaya anak ako ng Diyos. It's the wrong understanding, misconception of many Christians in the world. Kaya sinasabi ko nga po, siguruhin natin that we are truly having a true identity of becoming a child of God. Only child of God is the most precious creation of God. Kay Pastor Robert po ng Cotabato, Pastor, good evening din po. Only God's children are the most precious creation of God. Bakit? Because we were created according to the image of God. Kaya nga, nagkaroon ng problema ang tao na maraming tumanggap kay Jesus. You believe me or not, maraming tumanggap na hindi nila naunawaan ang kanilang tinanggap. What is important, maunawaan man nila o hindi, tinanggap nila si Jesus, then they receive the life, they receive that salvation. Bakit po tayo hinihikayat na magpatuloy sa kanyang mga salita? Magbasa, manalangin, magsimba, upang maunawaan natin ang ating kaligtasan. Maunawaan natin ang buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Ma-enjoy natin kung sino si Jesus Christ sa ating mga buhay, mga kapatid. Salvation is the most essential sa ating buhay. Either physical, but especially spiritual. Only salvation. Tingnan natin si Mary, si Martha, kapatid ni Lazarus na namatay. Nang dumating si Jesus sa kanilang bahay, si Martha, diretso sa kusina. Kasi sa panahon ngayon, maraming tumanggap kay Jesus, pero naging Martha ang kanilang katangian, naging busy sa kanilang pamumuhay, hanap buhay, sa mga gawain, sa trabaho, walang panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Then, it comes na sila'y napagod sa kanilang buhay. Sila'y nanghina. Nagreklamo sila sa Panginoon. Sabi ni Martha, Lord, don't you care? Ako busy ako mag-prepare ng ating kakainin. Busy ako sa physical. But look at my sister. She's just sitting in front of you. At nakanganga pa, nakikinig pa. Pakasabihan naman siya, natulungan niya ako. Hindi ko kaya ito, mag-isa lang ako. But Jesus answered, Martha, Martha, Martha. What is this expression? Ay nako. Busy ka sa maraming bagay. Ngunit si Maria, pinili niya ang pinakamabuting bagay because only one thing is needed. What is that one thing? The Word of God. The Word of God. Only we need the Word of God. What is the content of the Word of God? That is what we are discovering with this our Bible study. The content of the Word of God is our salvation. Now we have this salvation. The Holy Spirit is upon us. Kingdom of God is upon us. God is with us. Healing everything that belongs to God, He gave it to us. That is the Word of God. Pero ano po ang nangyari sa maraming believers? They always think, they are always meditating about their problems, about their sicknesses. You know, remember, last week, nag-illustrate ako na ang anghel at ang diablo ay naglako. Ang anghel naglako siya ng kagalingan, kapayapaan, kaliwanagan, kagalakan, kaayusan. Naglako siya, walang namansing sa kanya. Pero ang sabi ng anghel, libre ang kanyang nilalako, pero walang namamansin sa kanya. But look at this demon. Naglalako din ng demon. Sakit, kadiliman, kasalanan, kaguluhan, kawalan, kahirapan. Hindi libre. May bayad.
Kung magkasakit ka sa puso, magkano ang bayad? Kung magkasakit ka sa UTI, magkasakit ka sa pancreas, magkasakit ka ng high blood, magkano ang bayad? Magkasakit ka ng COVID, the whole world, they acknowledge this COVID sa kanilang mga buhay. Hindi ko sinasabi na magpabaya tayo laban sa COVID. But how much we acknowledge also about this COVID. Napakamahal magkasakit ng COVID. Ang gobyerno, meron siyang budget, kaya karamihang namatay ay COVID na lang o COVID. How much is one person who died because of this COVID? Imagine, the demons, they are shouting every day in the world, outside of our home, our houses, in our nation, in the whole world. Oh, sakit kayo dyan. COVID, COVID. Problema, kaguluhan, pag-aaway, pagkikipag-away, pagnanakaw, droga, pagiging addict, lasinggo, sugarol, lahat yan ay tinangkilik ng mga tao. It is a sad thing to experience. In the field, openly, I went out. I'm praying and finding someone na masira ng Word of God personally, individually. Ang dami kong nakausap ng sinasabi sa akin, pasensya ka na brother, wala akong panahon, aalis ako, may lakad ako, may gagawin pa ako, may trabaho ako, maglalaba ako, magluluto ako, magsusundo ako. Many alibis and reasons. Pero sabi ko, Lord, ayaw kong pagurin ang aking sarili. Maghanap ng mga tao na mabahaginan. I changed my prayer. Lord, give me someone today to share the Word of God. In this pandemic, naka 1 year na tayo. Then since that pandemic, wala nga pong mass gathering. Kaya nakapagsimula akong makapag-FB Live every Sunday worship. Every Sunday. Ngayon, meron pong pumupunta sa church, pwede nang pumunta sa church, hanggang 50%. Pero ngayon, lockdown na naman ulit ang NCR plus bubbles. Wala na namang church. But I concluded to myself, as for me and my house, we will serve the Lord. Then I pray, what shall I do, Panginoon? Anong gagawin ko? Then God said, my grace is sufficient in you. Bakit hindi ka mag-FB Live? May nagsuggest, once a week? Sabi ko, sayang ang panahon. Wala naman akong magagawa. Wala naman akong ginagawa. Wala naman tayong pwedeng ibang hanap buhay. Why not every night? Mag-online Bible study tayo and praise God. There you are, mga kapatid. Nandyan kayo na nakikinig ng Word of God. Nandyan kayo. Sino man tayo, nasaan man tayo, all throughout the Philippines. One day, even outside the Philippines, they will give their comments. They will say, Amen. Nandyan ang bawat isa sa atin na tinugon ng Diyos. And for me, you are the prayer answer of God to my prayers. What is God's prayer? Do you know what? Evangelism. Every day, God's heart, He is crying, I want this someone, I want this person to be saved. And whom shall I send? Lord, here am I, send me. So now, maraming tumanggap. And the question is, what happened to them? Ang ating topic is very essential, mga kapatid, sa ating Christian life. Kahit saan tayo bumaling, 10 Kristiyano, tanungin mo sa iyong buhay. What is the assurance? O tanungin mo siya sa kanyang buhay, sa kanyang sarili. What is the assurance of your salvation? What is? Paano ka nakakasiguro na ikaw nga'y ligtas? Maraming Christians, takot sila na bumalik na si Jesus. Bakit? Is it tragedy sa mga anak ng Diyos ang pagbalik ni Jesus? Don't you forget that the second coming of Jesus is the most exciting part of our lives. Kaya mapalad ang namatay kay Kristo. Bakit? Naroon na sila. Naka-experience sila ng kapayapaan kay Kristo, pero hindi sila nauuna sa kingdom of God. God put them in paradise. Wala nang paghihirap sa kanilang mga buhay. And when Christ comes again, ang mga patay, babangunin niya
At tayong mga buhay, kung abutan pa natin buhay tayo, sama-sama tayo na sasalubong sa Kanya sa kalawakan. Walang mauuna, walang mahuhuli. Sino ang maiiwan? Ang mga namatay at nabuhay na hindi tinanggap si Yesu Kristo sa kanilang mga buhay. Kaya nga, the mystery of salvation. Ako, I believe. This is what I believe. When I ask someone, sumunod ka sa panalangin ko, tanggapin mo si Jesus. Kapag sumunod siya sa panalangin kong pagtanggap kay Jesus, I believe that person holding the blessing of salvation. Magbago ba ng kanyang living o hindi, doesn't matter for me. Ako as pastor, maikli pa lang po ang aking kaalaman, karunungan at kakayahan, mga kapatid. But when I look at a person na sumunod, kung ikaw sabihin sa'yo, bibigyan kita ng isang sobre. Hindi mo alam kung ano ang laman, basta bibigyan ka ng sobre. Naniwala ka, tinanggap mo yung sobre. Tinanggap mo yung sobre. Then tinanggap mo yung sobre, then ano ang laman? Ito, may sobre ako dito. Anong laman? Alam, Meralco Bill. Everything. Kaya lahat tayo, we have to grab hold. Ay, tinanggap ko si Jesus. Sure ako, langit ako. Ay, nakagawa ako ng kasalanan. Ay, sure pa rin ako, langit ako. Bakit? Anak ng Diyos ang pagtanggap ng kaligtasan. Yan po ang napakasimpleng meaning. Receiving salvation is becoming a child of God. Gabi-gabi kong hinahalimbawa, ang isang anak ba, pag nagkasala sa magulang, hindi na siya anak, hindi na pakainin, hindi na pauwiin. Ang anak pag nagkasala, ang karakteristik, nagtatago, umaalis, lumalayas, hindi umuwi, hinahanap ng magulang. Dahil ang anak na nagkasala, katulad po lamang ng prodigal, na hinihintay ng ama na bumalik sa kanya. It's the reason why we have 1 John 1 verse 9. Only applicable for God's children. So why I don't have assurance of salvation? Kagabi, hindi ko po natapos yung ating number 1. Sabi nga, it is because they do not know the life of those who are saved. So kaya ang tanong natin sa ating sarili, let us make it personal, mga kapatid. Tanongin mo yung sarili mo. Do I really know the new life that God has given to me? So ang una dyan, i-secured mo muna na ang Panginoong Jesus ay tinanggap mo na nga as your Savior. Kapag tinanggap mo na siya, then we have to know the mystery of our salvation. They do not know. Tignan mo, ang hindi nakakaalam ng mystery of salvation, their happiness ay wala sa Diyos. Nasaan ang kanilang kagalakan? Nasa bisyo. Nasa bisyo. May mga bisyo, bilyar, computer games, alak, droga, sabungan, sugal, pambabae, panglalaki. Nandun ang kanilang kagalakan. That's why they were not able to follow and make Jesus as their Lord. But Jesus remained as their Savior sapagkat alam ng Diyos na babalik at babalik ka sa Diyos. Kaya mga naninigarilyo, titigil din. Kailan? Pag may spot na ang baga, titigil din. Mga lasinggo, kapatid, ang encouragement ko nga, siguruhin mong masaya ka sa iyong pagiging lasinggo. At unawain mo, ano man ang maging bunga ng iyong mga gawa. Yan ay dahil pinili mo ang ganyang klaseng buhay. Kung ang tao nga na walang bisyo ay nagkakasakit, yung may bisyo pa. Kung bisyo nga ng tao, kain, tulog, trabaho. Trabaho, bahay, kain, tulog, trabaho, bahay, nagkakasakit pa. Yung may bisyo pa. Yes, parang mahaba ang buhay na may bisyo, no? But there's a different, mga kapatid. All of us must understand what is the new life of the saved. A saved person ang tumanggap na kay Jesus Christ. John 1:12, Revelation 3 verse 20. Huwag tayong manatiling si Jesus ay Savior lamang natin. Yes, He is a Savior. And He's becoming a Savior. That is the grace of God.
hanggat hindi pa siya bumabalik, still, He is the Savior. That is the grace of God na ibinigay po sa atin. Pero pag bumalik na si Jesus, no more grace of God. The love of God is eternal. But the grace of God, there is a time limit. And we are running out of time at this time, mga kapatid. Ano sabi ni Jesus? Unless napaiikliin ko ang mga araw, walang makakaligtas sa anumang kapahamakan na pwedeng mangyari sa sanlibutan ito. We really have to understand and discover and pray, Lord, give me the joy of my salvation. Pag meron ka ng joy of salvation, then not knowing your living will change. Oh, life, salvation. Living, your free will. Anong gusto mo? Sumunod kay Kristo? He is your Lord. Or, mamuhay na makasanlibutan? You are the Lord. Ikaw ang Lord eh. Kaya ikaw ang masunod. Paano ka nagiging Lord? Kung gusto mo lang, ang buhay mo na lang laging inaalala mo, pag hindi mo na kaya, saka ka lumapit kay Lord, it's your free will. Pinili mo yan na laging last remedy ang Panginoon. Huling hininga ang Panginoon. Dahil huling hininga ang Panginoon, inabutan ng pagkakapos, ang tanong, bakit Lord? Don't you know? Ang kamatayan ng mga anak ng Diyos, ang pinakamahalaga sa harapan ng Diyos. Ang kamatayan ng mga anak ng Diyos is the most exciting moment sa part ng Diyos. Because ang kanyang mga anak will be with Him face to face. Kaya, ang merong salvation, it is the Spirit. The Holy Spirit will take control of them, those who believe and accept Jesus Christ. Regardless po ng ating kakayahan, mga kapatid, and that is true life. That is true life. Kaya ang tunay na buhay ay wala po sa literal or sa ating physical na pamumuhay sa mundong ito. All of us in this world, lahat po tayo ay strangers. Manlalakbay, pilgrim in this world. Wala pong mananatili sa mundong ito kahit sino. Kahit ano man. Hiwalay sa Diyos, makasalanan, alipin ng dyablo. Ito yung SSS. Sin, separation, sin, and Satan. Ano ang work of Satan in this world? Imaginein mo, nag-asawa, nagmahalan, one day, maghihiwalay. Paano nangyari, mga kapatid? Mag-aasawa, din maghihiwalay? You know, yung pag-aasawa, yan po ang misteryo ng relationship ng Diyos at ng tao. Yung paghihiwalay, yan din po ang misteryo ng espiritual na problema ng mga tao. Yan po ang katotohanan. Kaya kailangan may paninindigan. Kailangan laging ipanalangin ang relasyon sa isa't isa. Kailangan merong gabay ng banal na espiritu. Merong salita ng Diyos. Kailangan natin panghawakan. Kaya nga po, God bless us with wife, husband, and children, sapagkat yun ang provision ng Diyos. Ang lalaki, hindi po siya ginawa para sa babae. Sabi ng Apostol Pablo, pero ang babae nilikha para sa lalaki. Why? To complete God's creation. Kaya nung matanggap ni Adan si Eva, kompleto na ang kanyang nilikha. But Satan came. He destroyed the image of God. Kaya nasaan? Anong nangyari sa image of God? Nasira. Kaya mga tao, hindi na kumikilala sa Diyos na lumikha. Sinong kinikilala ng mga tao? Diyos-Diyosan na po ang kinikilala ng mga tao. Pera na po, tao na po ang naging Diyos-Diyosan ng mga tao. Ang mga tao gusto na mag-acquire ng kapangyarihan because they wanted to be like God. Na kung saan siyang ginawa ng dyablo kay Adan at kay Eva para mahiwalay sila sa Diyos. God save us from our sin problem. Yan po ang bunga ng ating pagtanggap kay Jesus. But why until today?
Kinikilala natin ang ating sarili ng makasalanan. What happened to the work of Jesus Christ? If we do not see the light of Christ's work, He finished all on the cross of Calvary. This sin problem will make us suffer all the time. Walang masaya sa kasalanan. Kahit tumawa pa ang gumawa ng kasalanan, kahit nakangiti pa ang gumawa ng kasalanan, walang masaya sa kasalanan. At the end of the day, destruction is waiting for all those who are living in sinful ways. Kaya nga, God, He blessed us in all aspects of our lives. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. Ano pang kondisyon ng taong hindi pa tumanggap ng kaligtasan? Satan is in control of his spirit. Kaya gusto kong bumait, pero di ko magawa. Ang mabuting gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Ang masamang ayaw kong gawin, siyang aking ginagawa. Paano mababago ang ating living? When this Apostle Paul, Saint Paul, realized the gospel, ang sabi po niya, praise God! Thanks be to God who saved me from this body of death. So meron pong illustration. Alam niyo yung body of death sa Bible? Sa ancient time, meron pong mga paraan ng pagpaparusa sa mga kriminal, mga nakagawa ng kasalanan. Nakagawa ka ng nagkasala ka ng pagpatay, nakapatay ka. Habang nililitis ka, yung pinatay mo na ilibing na. Pag napatunayan ikaw ang pumatay sa kanya, yung pinatay mo, huhukayin yun, kapatid. Itatali ka. Una ang ginawa nila, nilalagay nila sa likod, pinapaaba sa kriminal ang bangkay ng kanyang pinatay. Habang naaagnas po ito, yun din po ang papatay sa kanya. Kinalaunan, binago. Instead sa likod, nilagay po sa harap. Tingnan nyo. Na-realize po ba natin every time we can see the sin problem? Every time, nandyan ang sin problem. Duduruin tayo ng sin sa ating harapan. Harap-harapan. Tinutulig tayo ng kasalanan. Kaya mga tao, sinasabi sa atin, makasalanan ka kasi. Pero kung tumanggap ka na kay Jesus, ang sabi ni Jesus, pinatawad na kita, nilinis na kita, binago na kita. If you want to be healed spiritually, it's just a word of prayer. Lord, heal me. Heal me. Heal me. Guide me. Lord, anong gusto mong gawin ng Diyos sa'yo? What do you want me to do for you? Sabi ni Jesus Christ. Lord, heal me. Sabi ng isang bulag, Teacher, if you want, you can heal me. Sabi ni Jesus, if I want, I want. Gumaling yung bulag. Because, ano ang gusto ng Diyos? To restore the true life na nawala po sa atin. Ano ang kondisyon ng taong hindi pa ligtas? Mga kapatid, he may acquire much but cannot find peace in his life. Pwede tayo magkaroon ng marami, pero walang kapayapaan. Tingnan mo yung ang iniisip, pera. Walang kapayapaan. Ang iniisip, pagkain. Walang kapayapaan. Ang iniisip, trabaho. Walang kapayapaan. Kaya marami sinusubsob ang kanilang mga sarili sa trabaho. Nothing wrong with that. Workaholic. Iba, business. Busy sa business. Para kumita. Hindi lang kumita para yumaman, para lumago. Para makatulong din sa iba. Nothing wrong with that. That is good thing to desire. Lahat tayo, we desire about it. But, it makes us separated from the presence of God. Kaya nga si Lord, nagbigay ng katalinuhan sa mga tao. Wala kang time makinig ng Word of God. Mag-download ka ng Bible sa cellphone mo. At makinig ka ng Word of God. Lagi kang may internet, lagi kang may load. May wifi, may data ka. Now, makinig ka ng Word of God. Kalabisan ba? Isang oras makapakinig ka ng salita ng Diyos. Kalabisan po ba? Hindi po. Mga ako, 1.5 hour. Kalabisan ba ang 1.5 hour?
1.5 hour, bitin pa nga po ako eh. Pero, enough for us to be blessed by God. Amen? Enough. Kaya ang tao, pag walang salvation, ano man ang kanyang makamtan sa mundong ito, pero wala siyang kapayapaan sa kanyang buhay. Paglima, the body is controlled and led by Satan without even knowing it. Yung katawan ng taong walang kaligtasan, kontrolado ng dyablo, hawak ng dyablo, kahit hindi niya alam. Kahit hindi niya alam. Sino bang nakakaalam ng tao ay hawak ng dyablo? Unless na may mga ngaral ng salita ng Diyos. Wala. Pero, ang biyaya ng Diyos ay napakasagana sa ating mga buhay. There is no reason na tayo po ay sumuko. There is no reason na tayo po ay tumalikod sa ating Panginoon. Kahit hindi tayo tapat, ang Diyos ay tapat. Tumalikod man tayo, ang Diyos ay laging nakaharap sa atin, mga kapatid. In time, even his body becomes sick. So, may mga sakit. Know the reason why is spiritually. Know the reason why. Bakit ako may sakit? Samantala, ang Panginoong Yesus ay namatay para sa lahat ng uri ng karamdaman. Pero bakit ako may sakit? It's time for us to stand, to take our stand, to put on the shoes of readiness, and use the sword of the Spirit, and put on the helmet of salvation, and the breastplate of righteousness, and the belt of truth. Stand as the soldier of Jesus Christ, and fight the victory that God has given to us. Ang buhay nga po natin, from victory to victory. Ganyan po ang ating buhay, mga kapatid. We do not fight to conquer. Already conquered by Jesus. And we go on fighting to destroy all the works of Satan. Ano ang sabi? 1 John 3:8. He who does what is sin is of the devil. But the reason, because the devil has been sinning from the beginning, the reason the Son of God appeared is to destroy the works of the devil. In our lives, there are works of the devil. How to destroy it? Use the power of the name of Jesus. Lahat ng uri ng sakit na meron ka, gamitin mo ang pangalan ni Jesus na ibinigay sa iyo, ibinigay sa akin. In Jesus' name, ikaw diabetes, ikaw vertigo, ikaw high blood, ikaw COVID, ikaw ano pa man, UTI, lahat ng sakit, gamitin mo in Jesus' name. Tapos na kayo sa ating buhay. Sakit sa ulo, sakit sa balakang, rayuma, lahat, sakit sa baywang, lahat, sakit sa puso, lahat ng sakit na alam mo. In Jesus' name, wasakin mo. Bakit? Yan ang buhay ng mga anak ng Diyos na mayroong salvation at may kasiguruhan. Ang walang assurance of salvation, they run to money. They look at money and run to the doctors. Ngayon, wala nang magawa ang doktor, last remedy. Lord, bahala ka na, Lord. Anong sabi ni Lord? Yan po ang sinasabing ang hindi natin pagtuklas sa biyaya ng Diyos. Ang ating naging kapahamakan, mga kapatid. Discover. I pray that this word of God will always remind us. Ang paggamit sa pangalan ni Jesus, wala sa mayaman, wala sa mahirap. Kundi ang paggamit sa pangalan ni Jesus, dahil anak ka ng Diyos, gamitin natin ang pangalan ni Jesus. In my name, they will drive out demons. In my name. When they lay their hand on the sick will recover. In my name. Wala sa doktor, walang magaling na doktor. Ano ang last word ng doktor? Umasa po tayo sa Diyos. Lahat nasa Diyos, wala sa tao. Kahit na sino pa, ang lahat ay nasa Diyos, wala sa tao. Pandemic, wala sa Pangulo ang solusyon.
tumulong tayong ipanalangin ang ating Pangulo na gamitin siya ng Diyos, mapasaayos, mapabuti ang ating bansa sa kabila ng pandemic. Yung mga kritiko ng Pangulo, ipanalangin natin sila na sa kanilang criticism, maging challenge para sa ating Pangulo na mali ang kanilang sinasabi, na wala siyang pakialam. Mali ang kanilang sinasabi, na mali ang kanyang patakaran. Lahat ng Pangulo, tandaan natin, pinili ng Diyos. Bumoto ka man o hindi, it is God who put them there in the position. Because all the governments ay nasa balikat ng ating Panginoong Hesukristo. Isaiah and Colossians, they confirm na lahat ng pamunuan ay nasa Panginoon. Even the governing of Satan spiritually ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Now what power can come against the people of God? Are you people of God? Stand! Ang kasalanan dumarating, you have to stand. Paano? Pasundin mo ang kasalanan sa iyo. Kung gusto mong gawin, pwede mong gawin. Kung ayaw mong gawin, pwede mo rin ayaw gawin. Yan po ang sinabi ng Diyos kay Cain pagkatapos niyang patayin si Abel. Where is your brother, Abel? I do not know. Am I my brother's keeper? Ay, nako. Narinig ko, ang kanyang dugo ay sumisigaw. Pumapailang lang sa kalangitan. Kumakaluskos sa pinto ang kasalanan. But you must master it. Anong ibig sabihin? Dapat pasundin mo sa iyo ang kasalanan. Huwag ikaw ang sumunod sa kasalanan. You have to decide. That is the free will that God has given to all of us. So kung pipiliin mo, pagharian ka ng kasalanan, ikaw din magsasuffer. Tayo din magsasuffer. Pero kung pipiliin natin ng kasalanan ang sumunod sa atin, our lives will be in safety and will be happy. All the government officials, pinakamataas hanggang sa pinakamababa, it is the Lord who put them there. It is the Lord. Wala nang iba. Tayo, we're here. Salamat. I do not know how many, kung ilan ba talaga do sa 1.5 viewers, 200, 300, 100 viewers, kung ilan talaga ang nag-focus na makinig ng Word of God. Pero I believe even one, only one is needed. God is rejoicing with His angels in the heaven. Ay kung ilan tayo mga kapatid? Ilan kayo? Na nagpo-focus simula hanggang matapos. Nung gugunawin ng Diyos ang Sodom and Gomorrah, sinabi niya kay Abraham. Sabi na Abraham, what if there are 50 righteous there? Will you destroy? No. 45? No. 40? No. 35? No. 30? No. 25? 20? No. 15? No. 10? No. No. Hanggang 10 lang siya. Kasi alam ni Abraham, ilan lang ang nandoon? Si Lot. 2 anak ni Lot. O 4 lang, asawa ni Lot, pamilya ni Lot. Sila lang. Kasi nga naghiwalay si Lot at saka si Abraham. Pinili ni Lot ang masaganang lupain, which is the world of today. Pinili ni Abraham ang kabundukan, which is in the mountains. Abraham worship God in spirit and in truth. Sino pinagpala? Ang pumili sa kapatagan na siyang sanlibutan? O ang pumili sa kabundukan na sumasamba sa Diyos? Imagine realizing our identity. People, they do not know. They are being seized by Satan, holding on their hands without even knowing it. Ngayon, meron ka ng salvation. Imaginein mo, hawak ka ng dyablo, papayag ka? Ikinukulong ka ng dyablong muli, papayag ka? Stand, take our stand, mga kapatid. That is the characteristic of God's people na mayroong assurance of their salvation. Walang assurance because they do not know. They do not know the blessing of the saved people. They do not know. What is the blessing of the saved people? Assurance of salvation. Paano mo pang hawakan yan? Hanggat hindi nagbabago ang pagiging anak, hindi mawawala ang iyong kaligtasan. O dalawa lang ang hindi pwedeng mabago sa atin bilang tao. Dalawa lang.
Ano po yun? Ang religion pwedeng baguhin, pwedeng palitan. Pero ang pagiging anak, that is permanent. Pangalawa, ang ating pagiging Filipino, that is permanent. Kahit na American citizenship ka, Japanese citizenship ka, Korean citizenship ka, Russian, German, Chinese citizenship ang kinuha mo, but ang katotohanan kung sino ka mananatili, Pilipino ka pa rin. Ganun din sila. Kahit maka-acquire sila, kahit marunong magsalita ng kanilang sariling lingwahe, sino sila? That is their citizenship. Tayo, anak ng Diyos. Ang ating citizenship, langit. Philippians 3 verse 20. Langit, taga-langit tayo. Taga-langit. Kailang mo sisimulang magsaya, gawing masaya ang iyong buhay na ikaw ay taga-langit. Kapag patay ka na, too late. Ngayon, may hininga ka pa. Today is the day of salvation. And also, today is the day to be happy. Na anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos, we will try, we will exert our effort para mapaglingkuran siya. Hindi yan. Ang tama, kapatid, palalimin mo muna sa iyong sarili, anak ako ng Diyos. I am saved. Now what shall I do? Gagawin ko si Jesus na aking Panginoon. Gagawin ko si Jesus. Hindi lang tagapagligtas, Panginoon, para mapaglingkuran ko siya. Diyan po nabigo ang maraming Kristiyano, mga kapatid. Tumatawag kay Jesus na Panginoon, pero ang paraan at larangan ng pamumuhay na pinili ay ang makasanlibutan, na pawang kasalanan ang kanyang nakikita. Purihin ang Diyos, kapatid. Do not remain looking at Jesus only as a Savior. He must be Lord. He must be our King. And we are His people. He is our King. We are God's responsibility. Everything we need, the Lord will provide. Ang ating presidente, lockdown, NCR, plus bubbles. Ano ang kanyang utos? Ayuda. Sa lahat ng nasa lockdown, ayuda. Ang barangay, ayuda. Ang munisipyo, ayuda. Hindi makalabas ang mga tao, maraming walang trabaho, walang kita. Ayuda galing sa gobyerno. Kaya nagsisimula na ngayon pamimigay ng ayuda. Why? Because we are under the supervision and management of our president. Sumang-ayon man ang lahat o hindi, batikusin man siya o hindi, ang ibig kong sabihin, if Jesus is our Lord, we are under God's responsibility. May sakit ka? Bakit mo kikilala ng sakit mo? Ay, anak ka ng Diyos. Remember? Ako nung bata pa ako, 40 years ago, 50 years ago, ano ang ginagawa ng mga anak kapag may sakit? May lagnat, umiiyak, Mama, gusto ko orange, gusto ko sky flakes, orange na may itlog. Sa mga Kabisayaan, gusto ko po ng orange na may itlog, na may halo pang tuba. Ganyan po, kadakila. May sakit tayo. Saan tayo dapat maglambing? Sa Diyos, hindi sa doktor. Hindi tayo maghahanap ng taong may pera para mangutang, para makapagpa-doktor ka. According to your faith, according to the discovery of your spiritual status, that's the way God will bless your life, kapatid. Huwag nating subukan maging tapat sa Diyos. We cannot do it. That is failure in life. Maraming nagpastor, sumuko. I went to Boracay. Kasi ang misis ko taga Romblon. Nakita ko sa Boracay ang mga pastor. Nagbo-boating, naghahanap buhay. Ang mga pastor, mga Pilipino, sa iba't ibang panig ng mundo, nagne-networking, kasama ako. Bakit? Gustong kumita ng malaki, gustong yumaman. Anong nangyari? Nasakripisyo ang paglilingkod sa Diyos. Wala nang panahon mag-meditate ng Word of God. Ang ministry, part-time na lang. What is happening? Nothing wrong. Nothing wrong. Lahat po tayo naghahangad ng kabutihan. Naghahangad ng makatulong. Naghahangad na umangat sa buhay.
But God called us into the salvation. Huwag ho nating pabayaan ang ating spiritual na buhay, mga kapatid. Ang tao nagkakasakit, Acts chapter 4 o chapter 8, verses 4 to 8, iba't ibang klaseng sakit sa Samaria. But ang verse 8, when they received the grace of God, when they received salvation, when they received Jesus Christ, verse 8, and there was great joy in that city. Where is that joy comes from? Receiving Jesus Christ, accepting Jesus Christ, then to develop, to enjoy that happiness continually. You make Jesus as your Lord and you serve Him, the more you will be happy. The more you will become strong, the more you will become mature, and the Lord will use your life to do continually evangelism movement. Ano ang command ng Diyos? Go and build churches all throughout the world, from places to places? Hindi po. Go into all the world and make disciples. Kailangan lang dapat nga ang church, a place of discipling. Hindi a place na pupunta ng church, parang pahingahan. Ang church, parang naging spiritual na basurahan. Dito ka iiyak sa church, hihingi ng tawad sa iyong mga kasalanan, may karamdaman, uuwi ka, iniwan mo lahat sa church. It's not. Pero ano ang nais ng Diyos? Wherever we are, God can forgive us, God can heal us. Inside of the church, only worship God. Only give all the glory to God. Lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. That's the reason why there is church. Kaya nga sa Apostol Pablo, ang kanyang katangian, umakyat sa mga simbahan, synagogue. Araw-araw nangangaral siya ayon sa kanyang katangian na kagawian. Nung ayaw nang maniwala mga religious leaders, yung mga disciples na naniwala sa gospel, inalis niya. Dinala sa isang lugar, training center, tinawag na Tyrannus Hall. Ngayon, Bible school. Sa Bible school, ano dapat pag-aralan? Salvation theology. Maraming theologians, nag-aral ng Bible school, magaling mangaral, but they do not know what is the real happiness of salvation. That is the very simple identity. Maraming mga anak hindi naging masaya sa buhay. Magulang hindi naging masaya sa buhay. Nag-asawa, nagkaroon ng mga anak, hindi naging masaya because they were not looking at the blessing of having a family. Mga kapatid, ganyan po ang ating biyaya, ganyan po ang pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. What else? His heart and mind will also be afflicted. Yan nga, may mga mental problem, emotional problem, physical problem. Ang problema, hindi alam kung ano ang dahilan. May mga taong namatay, natulog lang, pagising nila, patay na sila. They do not know what's the reason why. Di ba tragedy? Sa mga anak ng Diyos, ang kamatayan, hindi po trahedya. Still, it's a blessing. Mapalad ang mga namatay na kay Kristo. The day He lives in this world, they will go to hell. Ang hindi tumanggap kay Jesus, ganun lang. Porque ba't ang tao, kaya nga, we cannot judge others. We cannot judge others. Ang tao ba, porque kriminal, adik, drug lord, kawatan, sugarol, sabungero, babaero, lalakero, porque ba't ganun ang kanilang buhay, impyerno na kaagad sila? You pray. Para hindi tayo magkamali ng tingin sa ating kapwa, hindi tayo makahatol sa ating kapwa, manalangin po tayo mga kapatid. Bakla, tumboy, sabi nila impyerno daw. Who are we to judge them? Every person, LGBTQ+, whatever they are, as long as they believe in Jesus Christ, they accepted Jesus Christ, bahala ang Diyos kung anong gawin niya sa kanilang mga buhay. It is God who will judge all of us. It is God. Because Satan, he is trying to destroy the image of God. He is trying to destroy the mind of God's children. Anak na tayo ng Diyos.
whatever happened. So anong gusto mong gawin ng Diyos sa iyo, yun ang ipanalangin mo. Ayaw mo na ng bisyo, you pray, Lord, ayaw ko na po ng bisyo. I pray, pagalingin mo ako. Hindi lang sakit. Lord, sobra akong magtrabaho, I pray, pagalingin mo ako. Wala kang rason, gaano ka kabisi sa trabaho. Magawa mong makikinig ng Word of God. Makinig ng Word of God. Gamitin natin ang Facebook na ito para sa Word of God. Gamitin natin ang Facebook, ang social media, ang YouTube na ito para sa Word of God. Give much time on the Word of God. Kagabi, kanina po mayroong nag-message sa akin na yung message po kagabi, nireview po niya ng alas 12:30 ng gabi. O, nireview niya. Kasi nga humihina po talaga ang signal natin. Humihina. Pag humina po ang signal natin, pag putol-putol po sa connection ninyo, i-review niyo po bukas. Ako nire-review ko bukas. Kasi hindi siya napuputol. Dire-diretso po siya. I am also receiving grace with the Word of God. Because I need also the Word of God. If you do not know the blessing, the new life of the saved, no choice. You will suffer. Kahit tinanggap mo na si Jesus, parang hindi mo siya tinanggap. Pero ngayon na-confirm mo sa sarili mo, tinanggap ko na nga si Jesus, then it's just a word of prayer. Word of prayer. Huwag mong kakalimutang manalangin, kapatid. Unang ipanalangin, kalimutan mo muna physical problem, financial problem, material problem, unahin mo spiritual problem. Ano ang ating dapat ipag-pray? Lord, heal me, heal my soul. Bless my soul. Give me joy of your salvation. Give me peace. Heavenly Father, yan po ang dapat ating ipanalangin sa ating mga sarili, sa ating mga buhay, mga kapatid. Sapagkat yan ang higit nating kailangan, ang ating ipanalangin mismo ang ating mga sarili. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Alam niya, kailangan mo pagkain. Alam niya, kailangan mo physical na kagalingan. But our soul, first, kailangan po talaga niyang unang gumaling. You pray. Kaya paulit-ulit, sinabi ni Jesus, hanggang ngayon, wala pa kayong natatanggap. Kasi wala pa naman kayong hinihingi sa akin. Humingi kayo ng anuman at ipagkakaloob ko sa inyo. Humingi kayo sa Ama, sa aking pangalan, ipagkakaloob ko sa inyo upang maging lubos ang inyong kagalakan. Pray. Yan po ang kaloob ng Diyos sa atin. So, time really is not enough. Ngunit, salamat sa Diyos sa kanyang pagpapala sa ating mga buhay. Salamat sa Diyos. Ano man ang ating narinig ngayong gabi, that is the spiritual food that God has prepared for each of us, mga kapatid. Yan po ang ating spiritual food. Yan po ang pagpapala, yan po ang biyaya ng Diyos. Pray, Lord, let me know, let me understand, hayaan mo Panginoon, panalangin ko, malaman ko, maunawaan ko, ano ba ang bagong buhay ng taong ligtas? Maraming matagal na sila na Kristiyano. Leader pa sila ng church. Matagal na sa church. But they do not know what is the new life of the saved. Nananatili pa rin sa good and evil. Nananatili pa rin sa law of sin and death. Wala na tayo dyan. Nasaan na tayo? Always set free yourself. Kasalanan nagawa mo. Confess to yourself, hindi ito ang ibinigay ng Diyos sa akin. Ayaw mo nang mamuhay sa kasalanan. Ayaw mo nang mamuhay na puno ng galit ang iyong puso, puno ng pagdududa ang iyong puso. You pray, Lord, change my heart. Change my heart. Pray. Nothing is impossible with God. Amen? Nothing is impossible. All things are possible with God. Because all things work together for good to them that love the Lord. All things. Kaya, ipagpatuloy po natin
Mga kapatid, bukas, number 2 na po tayo. Hindi ko po siya mamadaliin. Himay-himayin po natin. Himay-himayin po natin. Kailangan ho natin himay-himayin, unti-untiin, lasapin natin. Meron pong nag-comments. Right now, habang nakikinig siya, umiiyak daw po siya. That is the joy of salvation. Kahit naintindihan mo nakita mo yung sarili mo sa Word of God. Kapatid, that's why God give you the thirst of joy. O anong kasunod niyan? Peace. Ngayong gabi, matutulog kang napakapayapa ng iyong pagtulog. Bukas ng umaga, gigising ka, puno ng sigla. Bakit? You receive the Word of God by faith with the grace of God. Amen? Kaya salamat sa Diyos. Salamat sa ating Panginoong Jesucristo, tagapagligtas, na lahat tayo sama-sama, lahat tayo ay pinagkaisa sa iisang layunin, kaisipan at pananampalataya. Kaya salamat sa Panginoon, sapagkat tunay nga na ang ating Panginoon ay hindi po nagpapabaya sa ating kanyang mga anak. Okay? So, manatili tayo sa ating topic, why I don't have assurance of salvation. So, ulitin ko po, dito po ay meron tayong mga prayer request na akin pong nabasa. Sabi po ni I think Nanay Feli Karugan, pray po ang aking apo na mawala po ang lagnat at ubo niya. Si Uzias Ono Jongko po ang pangalan niya. 1 year old and 7 months po siya. Si Uzias, si Uzaya, atin pong ipanalangin na siya po ay mayroong karamdaman. Pero nanay, sabi nga ng Panginoon ay matagal na tayong pinagaling sa ating mga karamdaman. Ito po ang gawin nyo lagi, nanay. Ipatong mo ang iyong mga kamay, ang iyong kanang kamay sa iyong apo at banggitin mo ang pangalan ni Jesus Christ. Yan po ang makapagpapagaling sa kanya. Okay? So si Uzias po, si Uno, atin pong ipanalangin yan. Wala na po ba bang prayer topic po dito, prayer request? Okay? Salamat sa Diyos. Salamat sa kanyang kabutihan. Sige, tayo po yung manalangin. Amang banal, Diyos na dakila, salamat po sa inyong kabutihan. Salamat na ang salita mo'y makapangyarihan sa buhay naming inyong mga anak. Kailanman ay hindi ka nagkulang. Hindi naging lingid sa iyo ang aming mga pangangailangan. Dalangin ko po sa baby na si Uzias Ono Jongko, Heavenly Father, na ngayon po ay may lagnat at ubo. Lord, tapos na ang karamdaman ito. I pray, O Lord God, i-fill niyo po ng inyong Holy Spirit ang baby na ito sapagkat siya po ipinanganak sa mundo for a very purpose na ipagpapatuloy ang gospel movement sa kanyang family, sa kanyang kamag-anak, sa kanyang bayan, sa buong Pilipinas, hanggang sa iba't ibang panig ng mundo na naaayon sa inyong kalooban. I pray na ang mga nangangalaga sa kanya ay pagpalain mo sila, Heavenly Father. I pray, pangunahan niyo po sila, O Lord God. I pray, Heavenly Father, proteksyonan niyo po sila. Send forth the heavenly angels right now. Let them mobilize and give them and bring unto them the prayer answer of healing sa kanila pong mga buhay. Lord, salamat po na good health and strength sa mga magulang ni Uno, Father God. I pray, Lord, na kung saan, let them feel, O God, the intimate relationship, Heavenly Father, sa kapanahunang si Uno, O Lord God, ay meron pong karamdaman. But thank you that all kinds of sicknesses and illnesses ay matagal mo nang pinagaling.
on the cross of Calvary more than 2,000 years ago. Salamat kay Nanay Nelly na kung saan nangangalaga sa kanyang apo spiritually. That's why asking tonight of praying, Panginoon, para sa kanyang apo. Salamat po sa bawat isa, Panginoon, na kung saan inyo pong pinagpala spiritually. Salamat po sa bawat pandinig. Naging sisidlan sila, Panginoong Jesucristo, ng di kawasang pagpapala na nagmumula po sa inyong mga salita. O Diyos, not our will be done. Let your will be done. Na kung saan itong aming kapatid, Panginoon, si Brother Kembao Batak, ang kanyang apelyedo, sabi po niya ay, kunin na po ako ng mga tito at tita ko at dalhin sa USA. Not our will be done, Heavenly Father, but let your will be done, Panginoon. Kung nais mo siya na makaparoon sa ibang bansa, hayaan mo, Panginoon, na ipakita ang inyong mga gawa sa kanyang buhay, sapagkat siya ay sumasampalataya sa inyo at nananalangin na kung saan, kung ito'y naaayon sa inyong kalooban, ayon din po sa kanyang kalooban sa aming kapatid na itong Heavenly Father. He will be with his relatives, O Lord God, sa ibang bansa. Salamat, Panginoon, sapagkat you are the Christ, you are the Son of the living God, na kahit sa panahon ng pandemyang ito, hindi mapipigilan ang inyong pagpapalang espiritual. Hindi mapipigilan ang pagbuhos ng mga pagpapala na nagmumula sa durungawan ng kalangitan sa amin pong mga buhay, sa buhay ng inyong mga anak. Patuloy kong panalangin, Panginoon, ng bawat puso, bawat kaisipan, ay patuloy na maging mapayapa at kasiguruhan ng kaligtasan ang makakamtan ng bawat isa. Let this spiritual healing, O Lord God, comes upon your people. Nasaan man sila ngayon, Panginoon, higit mong nalalaman ang kanilang mga kalagayan, katayuan. Higit mong nalalaman ang kanilang mga puso at kaisipan, Heavenly Father. Kaya pasalamat kami that your word truly will not return to you void, but it will work in each of us. The blessing, O God, of the kingdom of God continually will come and overflow in our souls, O Lord God. Yun po mga pastors na nangangaral ng inyong mga salita. Mga missionaries na nangangaral din po na ginagamit mo, Panginoon. Salamat sa kanilang mga buhay, O Diyos. Because of them, O Lord God, we receive salvation. Because of the prayers, Panginoon, ng aming mga mahal sa buhay, aming mga spiritual na kapatiran. Salamat, O Diyos. Bless them, O Lord God. Those who are praying for me, bless them. Ibalik mo sa kanila ng siksik-liglig at umaapaw ang mga pagpapala na kanilang binibitiwan para sa akin. Lord, salamat na higit nilang maramdaman, makamtan, Panginoon, ang kasagutan sa kanilang mga buhay. O Diyos, we always acknowledge, apart from you, we can do nothing. We are limited on our own understanding. We are narrow-sighted, O Lord God. Ngunit salamat as you filled us with your Holy Spirit, O Diyos. We can enjoy your word. In spite of our limitation, Heavenly Father, we can enjoy our salvation. You give us the spirit of wisdom and understanding and of revelation about the blessing that you have given unto us. Your work on the cross of Calvary, more than 2,000 years ago, ay amin pong nakamtan sa gabing ito. Lord, ingatan niyo pong patuloy ang bawat isa. Nasaan man ang bawat isa, Heavenly Father. Luzon, Visayas, Mindanao, patuloy ka nawa na kumilos at manguna. May this gospel, O Lord God, of our salvation, and let the spirit of truth always comes upon your people, Heavenly Father. Lord, salamat po. All the glory and all the honor we bring back unto you. In this we pray. In Jesus Christ's name. Amen and amen. Amen. So, salamat mga kapatid sa inyong pagsama. Salamat po na ang biyaya ng Diyos ay sagana. Salamat kay Sister Susie ng Naga. Thank you, Lord. All glory
belongs to God. Kay Sister Mary Jane, good evening. Salamat. Kay Brother Itzer Pineda. Kay Ate Zendi, salamat. Kay Uncle Jesse, salamat. Sister Susie, salamat. Ate Linlin Leisa ng Cotabato, salamat din. Brother Mac, always believe that Jesus is the Christ. If your desire will be according to the will of God, it will be granted. Yan po ang aking pananampalataya. Brother Kokoy, magandang gabi. Kumusta sa yung family? Okay, sino pa dito? Sister Lolita, salamat din kapatid sa inyong pagsama. Sister Gina, nasa ibang bansa. Sister Jen, God bless. Kay Sister Sherlita Bautista, good evening din. Kay Ate Marivic, good evening. Kay Brother Nelson Was Castro, good evening. Kay Brother Nebuchadnezzar, taga Babylon ka ba bro? God bless, God bless. Salamat sa iyong pagsama. Kay Nanay Nelly, umasa ka Nanay Nelly that in Jesus name, magaling na po ang inyong apo. Kay Robert, salamat. Good evening Doy. Sister Marlene Robles, good evening. God bless. Salamat po, salamat. Okay, so, kindly please, Kuya Tyson, good evening. Kindly please, i-check po yung aking YouTube channel. Isang like, isang view, maybe isang subscribe. Siguro sabi nila, okay na daw yun. We will try. You know why? Marami pong nanonood ng YouTube. They will like it or not. If God will touch their heart when they open this message, the Lord will gonna bless them. Wala pong edit-edit ito, mga kapatid. We will make it normal. As is, as usual. Kung ano pong nangyayari. Kaya sa YouTube, makikita niyo ako laging nakanganga. Ayaw ko kung bakit ganun ang thumbnail na nangyari. But anyway, what is important, that the Word of God is being preached to all God's people. Kaya Ate Cecil Sayas, Ate, God bless. Always believe that God is with you. Kay Sister Aiza Ramelo, good evening. Okay, so lahat po, magandang gabi. Lagi po nating sabihin, tulad po ng sinabi ni Pedro, Mark 16 verse 16, you are the Christ, the Son of the living God. Meaning to say, only Jesus is the Christ, the Son of the living God, and He is the solution to all the problems. Magandang gabi sa bawat isa at salamat po sa inyong lahat mga kapatid. God bless. See you po bukas ng gabi, alas 8.